Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat. Maulang umaga kasi ngayon umuulan sa labas. Kasi alam nyo, yung ginagawa ko, nagre-record na ako ng 3 video sa umaga bago ako umalis ng bahay. So, meron tayong pag-uusapan, mga kababayan ko. So, ito na yung mga videos na pumasok sa inbox ko. Unahin natin to. Anong, ano meron dito? Pre, bili kaya tayo niyan. Masarap kaya to? Tikman mo, tikman mo. Ano, pag hindi masarap, di ko bibili niyan. Ano pre? Wag na, puta, wala tayong pambili niyan, gago, balik mo na. Mas pa yun. Mga ginagawa na lang talaga ng ano no. Mga ginagawa na lang talaga ng mga hindi ko alam kung ewan ko ba. Yung pagiging squammy nyo, huwag nyong dadalhin kung saan-saan. Lalo na sa delikado ito sa social media, no? Parang ano to gagayahin kayo niyan akala nyo cool yung mga ganyan. Parang ano ba? Parang namang ano? I mean, ano ba ang anong cool doon? Hindi, naiintindihan ko, no, kailangan nyo ng views. Pero pwede naman kayong gumawa ng video na ano, hindi nakakaabala. Abala yan, alam nyo kung bakit. Alam nyo kung pwede mangyari diyan. May bibili niyan. Hindi naman chechikin lahat ng bumibili diyan 'Di ba? Nung bibili. Tapos pag uwi ng bahay nung nakabili, bukas na, babalik nila ngayon. Ngayon, hindi naman sila paniniwalaan ng supermarket na bukas na nung nakuha nila. 'Di ba? May abalang mangyayari diyan ginagawa nyo na yan Ano bang problema sa mga Pilipino ngayon? Or ano, sa bagay, dalawang uri ng Pringles Yung isang Pringles, sinusupply ng PNG. Yun yata yung imported na Pringles. Tapos may Pringles na local Nakalimutan ko na sino man sumusupply. Unilever yata. Ay, nakalimutan ko na. Kasi nasa supermarket ako niyan. Alam ko yung dalawang uri kasi ng Pringles. Isang imported at isang local. Yung local na Pringles. Yung cheese niya, cheesy cheese. Ang imported, cheddar cheese, mas malasa yung imported Tsaka mas malaki yung tube ng imported. Feeling ko ito imported to Naka-cut case na ganyan. Kasi yung mukha siyang kung cheddar cheese to, imported. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Parang ano ba, nakakatawa ba? Ano ba yung kailangan panoorin namin dito, yung pagiging nakakatawa? Tanga lang no? Napakatanghang content lang talaga. Parang mga ano mo yun? Tapos pagka nahuli yan, sasabihin mo, mabait po yan, di ba? Nakakabwisit yung mga supplier niya, ito pa pala, yung mga supplier niyan may limit ng may limit ng BO, ng bad order. 'Di ba? May pag lumampas yan, babayaran ng ng store yan or ng merchandiser Pagka hindi nare-report yung ganyang ano ba? Ganyan na ba tayo ka squatter? Sorry kung may mga squatter naman mga mababait, pero kalimitan kasi yung kaya ipapaliwanag ko lang may mga squatter naman talaga mababait. Ang meaning kasi na squatter, yung tumitira ka sa lugar na hindi sa'yo, doon pa lang hindi na magandang gawain yun Titira ka sa lugar na hindi mo pag-aari. 'Di ba? Kaya minsan nasasabing ugaling squatter kasi
typically, yung mga ganyan, ganyan na ugali ng mga taong, alam mo na, di ba? Diyos ko naman. Ano bang kinakul nito? Nakakabwisit panoorin, ano? Ano yung sabi sa mga comments? Pag nanakaw din pati ito eh. Ewan ko. Meron kumakain ng uling. Sarang katangahan na lang yung ah na ano dito sa Pilipinas. Ito ano naman ito? Ito yata yung napanood ko sa news. Ito ba yung magpapakita ng gago kayo? Baka yung mga pinapasan yung video sa akin ha? Ayoko nga. Gagi. Di ba? Ito yung istorya. O, tingnan natin istorya. Naming ganon. Earlier when I was on my way to school, this guy started to act suspicious. And nilalabas niya ng private part niya. I don't know what to do. And react. Kaya tumingin na lang ako sa labas that time. Kasi nanginginig na ako sa takot. Tapos tagal niya. Hindi siya bumababa. Kaya naisip ko na i-video it. It took almost 8 minutes. Sa mga commuters dyan, doble ingat kayo dito sa taong ito. Ang nasakyan ko na jeep via Kamalig to Albay, Daraga. Nakatakot na ganyan, yung hindi mo alam ang takbo. Feeling ko, pag mga ganitong tao, yung mga exhibitionist ba ang tawag sa ganyan? Yung nagaganyan. Parang yan eh, psychological disorder yan eh. Yung ganyan. Tingnan nga natin. Kasi may, alam ko dati sa Hollywood, may artistang ganyan dati. Artista yun ha. Disorder. I-google nga natin. Alam ko psychological disorder yan eh. Paraphilia ang tawag. Yan o. Exhibitionism. Ang tawag dyan, form of paraphilia. Exhibition is usually males. Expose their genitals, usually to unsuspecting strangers and become sexually excited when doing so. They may be aware of their need to surprise, shock, or impress the unwilling observer. The victim is almost always a woman, a child, or either sex. May babae din pala niyan, Pero usually males. Exhibitionistic disorder. Psychological disorder nga yan, 'di ba? Dahil wala namang normal na tao na nagagawa nun eh. Na ipapakita mo yung pototoy mo sa public eh. 'Di ba? Next video. Grabe na nangyayari sa Pilipinas ngayon. So bagay, yung mga ganyan kung alam nyo na ganyan, hindi naman inaano nung ano ba yun? Hindi naman sila inaalalaya ng kapamilya nila. So next video. Mukhang may na-skip ako video ah. Anong video na ano ko? To. So next video. Ito another kabaliwan na naman to men eh. Ano ba to? Ang daming baliw sa Pilipinas.
So ito, napanood ko na 'to, nadaanan ko na 'tong video na 'to. Ang senaryo naman dito, matapang itong naka-blue na 'to. Kumuha siya ng tubo, no? Ay, putang ina, buting di naabot, oh. Yan, nagulpi ka tuloy, di ba? Ano ba yung ginawa? Hindi, ano ba yung tumulak sa isipan nito na ano, na kumuha ng tubo? Na isa ring may sayad to, no? I don't know, pero kaingotan yan, men, eh. Yung alam mong outnumbered ka, tapos hindi naman buhay ang nakasalalay, men, eh. Siguro, ano yan, I mean, siguro sa ganyang clearing operations ba yan? Kasi walang konteksto, eh. Tingnan nga sa comments kung may konteksto yung, ano. Wala naman, eh. Wala namang nakalagay kung ano yung nangyari. Pero, pag ganyan, ano ba, alam mo namang hopeless kang lumaban sa ganyan. Kasi after mong mag-attempt na, ano, na manghampas, bigla kang tatakbo, men. Ano ba? Parang, alam mo, sumugal ka sa wala. Okay lang sana, masulit mo man lang, ano, kumuha ka ng tubo, nahataw mo man lang yung, yung gusto mong hatawin. At least kahit pa paano, bago ka man mabugbog, meron kang naisahan. Eh, dito man wala, eh. Ano ba? Ano bang katangahan yan? Di ba? Kung tamo yung itsura mo dito after kang mabugbog. Diba? Diduguan ka ngayon. Ano ba? Dito pa mandadamay, ha? Okay, saan ba yan? Ano ba yan? Uy, teka lang! Diba? Hindi sulit yung ginawa, eh. Tandaan nyo kung halimbawa, gaganyan man lang kayo, ano, sulitin nyo na lang. I mean, gagawa din lang ng katangahan na ganyan. At least kahit pa paano, may inaisahan kayo. Hindi yung ganyan. Hindi rin naman pala buo yung loob mo. Kaya, tinan mo, ha? Pagdampot niya ng tubo, hahatawin niya yung ano, yung gusto niyang hatawin. Tapos ingat na ingat ka pa. O pagka ano mo, sabay takbo ka naman. 'Di ba? Medyo pupurihin pa kita ng konting-konti kung nakahampas ka, eh. Pero kung alam mong dihado sa lahat ng panahon, ano, kaya tama kayo o mali kayo. Kung alam niyo yung dihado, medyo mag-isip kayo ng konti. Let's say halimbawa, may nang hold up sa'yo, no? May nang hold up sa'yo, mga 5 tao, papalibutan ka. May kutsilyo yung isa, 'di ba? Ano ba mawawala sa'yo? Let's say sabihin mo, bagong sweldo ka, nasa wallet mo ay 20,000. Let's say may 20,000 ka sa wallet mo. Bigay mo na 'yun. 'Di ba? Wala ka nang magagawa doon. Anong gagawin mo? Lalabanan mo. Yes, naiintindihan ko na pinaghirapan mo yung pera. Pero mas importante, umuwi ka ng buhay sa pamilya mo. May mga sitwasyon kasi na dapat yung pag-isipan. 'Di ba? Halimbawa, yung kahit sabihin mong mag-isa lang yung nang hold up, no, eh kung may baril naman, wag mo na isugal. Yes, pwede namang kayanin mo, no, lalo na kung mas malaki ka pa doon sa hold upper. Pero may baril men, eh. Una, ang lagi mong iisipin doon, pamilya mo. Pera, ano yan? Kikitain mo yan. Baka tumama ka pa ng weteng or makuha mo pa, mabawi mo pa. Ibabalik naman sa'yo ng Diyos yan, eh. Kung talagang naapi ka. Naniniwala naman ako sa ganun. Yung pag naaapi ka, ibabalik naman ng Diyos sa'yo yung mga kinuha sa'yo. 'Di ba? Kaya, sa mga sitwasyon na ganyan, mag-isip-isip ko, hindi rin lang sulit. Parang yung ano, yung cashier namin, no, natukso sa 500.
'Di ba? Nakulong patuloy siya, qualified theft. Kasi nung nagpakapkap siya, nakaipit sa yung 500. Isip-isip ko lang, sabi kong gano'n, nagbibiruan nga kami. Putang ina yan, gagawa ka na lang ng ganyan, hindi pa 100,000 yung nanakawin mo, yung 500 lang, ano ba? Kulang pa yung pampiyansa mo eh. Hindi ko pinopromote na galingan yung magnakaw ha. Pero sometimes kung may gagawin kayong decision sa buhay nyo na life-changing, siguraduhin yung sulit. Hindi ako nagpo-promote ng kahit anong kasamaan. Against ako sa mga ganyan. Pero nakakahiya kasi eh. 'Di ba may mga merchandiser kami matatanggal sa trabaho dahil nahuling kumain ng chichirya sa warehouse. Tapos na blacklist pa sa database namin. Mag-a-apply sa ibang kumpanya, background check sa amin, malalaman na nagnakaw siya ng chichirya. Dahil sa 15 pesos na chichirya, sinira mo yung buhay mo. 'Di ba? Wala nang kumuhang trabaho sa'yo hanggang sa mamatay na sa gutom yung pamilya mo dahil do sa chichirya na, 'di ba? Pero kaya kahit pa paano medyo astig pa pakinggan na kaya namatayan ng hold up ng bangko na nakatangay ng 15 million, 'di ba? 30 million. Bagamat mali pa rin 'yun, pero nakakahiya naman 'yun. yung mga ganung bagay, 'di ba? Inuulit ko wala akong pinopromote na gawaing masama. Kaya lang, syempre, sometimes, wag mo naman gawin tanga ang sarili mo. Kahit man lang yung dangal man lang sa'yo intact. Di ba? Ano tong next video na to? Ang OA ni Kuya. Ay, ano tumabi? Di ba pedestrian to? Gago eh, no? Ayaw mong tumabi. Parang Wait lang, pedestrian to eh. sidewalk. No, pedestrian po to eh. Pedestrian to, Kuya. Wala eh. Ganun na talaga ang culture dito sa Pilipinas eh. Basta ikaw nakaabala ka kaya mali yung ginagawa nila o hindi. Ikaw yung dapat humingi ng pasensya. Katulad niya, no? Ang OA ni Kuya. Ay, ano tumabi? E-bike ba yun? Bakit parang may tunog na parang tricycle? Di ba pedestrian to? Di ba walang tunog? Wala namang makina yan, di ba? Pedestrian to eh. Dinamo lang. Baka yung jeep lang yung narinig ko. Pedestrian po to eh. Tsaka legal ba yan? Alam ko pinaghuhuli yung mga yan, di ba? Yung mga e-bike na yan. Walang ano yan eh, walang prangkisa yan eh. Yung pinapampasada nila. Anyway, meron pa nga, ito naman, ito. Let's say, hindi ko kinakampihan yung yung may e-bike ha. Ulitin natin yung senaryo na to. Pedestrian to, Kuya. Ulitin natin ha, hindi kasi nauulit to eh. Ito naman ang take ko dito. Ito, binusinahan si ate. Ako, kampi naman ako kay ate dito sa part na to. Ang OA ni Kuya. Ay, ano tumabi? Di ba pedestrian to? Wait lang, pedestrian to eh. No, pedestrian po to eh. Pedestrian. Ito naman. So, nag-argument na kayo, no? Now, iniwan ka na dahil alam ni Kuya sa sarili niya, talo siya. Huwag mo nang habulin. Di ba? Huwag mo nang habulin. Mamaya, may mga siraulo, bababa pa yan. Baka, kasi, iniwan ka na eh. Kuya. Tapos daldal ka pa ng daldal eh.
Paano pag napikon sa'yo, abala na naman yun, di ba? Hindi naman paalagaan ng bayag dito. Let's say lalaki yung yung lalaki yung nagrereklamo. Yung unang interaction nyo, na iparamdam mo na sa kanya na mali siya. So nilayasan ka na, di ba? Ay siguro tingin ko naman na yon, naramdaman niya na mali siya. Pero yung habul-habulin mo pa, naigiit mo pa yung punto mo. Kasi wala magagawa, huhulihin mo ba yan? Pulis ka ba? Huhulihin mo ba yan? Wala ka rin naman magagawa dyan eh. Baka kahit saksakin ka pa dyan, normal pa rin ang gagawin yan eh. Yung na-videohan mo na unang interaction nyo, okay na yon. Di ba? Pwede mo nang i-upload yon for awareness sa mga tao. Pero yung hahabol-habulin mo pa, minsan isipin din natin yung safety natin. Di ba? Na-prove mo na yung point mo eh. Tapos hahabulin mo pa. Paano kung sa kaganunan niyan, bumaba yan, saksakin ka pa, di sulit ba yung paggigiit mo ng tama mo? Kadalasan yan na nagiging problem sa road rage eh. Yung, katulad nung yung napanood natin last time, yung ang babasag ng, yung pinrovoke niya ng pinrovoke. May kampi naman ako dun sa dun sa may-ari ng truck. Kesa dun sa may e-bike. Pero pinrovoke niya ng pinrovoke eh. 'Di ba? May chance na doon na nakukuha na ng martilyo yung pinapaalis na siya nung asawa nung may e-bike. Hindi pa siya umalis, talagang hinihintay niya pa na gusto niyang nasa ibabaw siya lagi. Di basag-basag yung truck niya. Ngayon, hinahanap yung pumukpok doon sa truck. Nahanap na ba? Pag nahanap yon, magkakaroon kayo ng kasulatan para mapagawa yung damage sa'yo. Tapos, dadating ba, wala pang pera, huhulog-hulugan na lang. Minsan, hindi pa makakahulog. Kung nung time na yun ay umalis ka na, hinayaan mo na yung bayag mong maiwan doon, di wala kang poproblemahin. Minsan kasi hindi natin alam, no? May mga time na pwede mong igiit yung, ako kahinaan ko din naman yan, kadalasan. Diba? Hindi rin naman ako ligtas dito sa sinasabi ko. Pare-parehas tayo matuto. Minsan marirealize mo na lang yan pag tapos na eh. Sana pala, hindi ko na, parang yung napanood natin, di ba, yung nag-away yung doon sa drive-thru. No? Nag-away doon sa drive-thru, nagkasagutan sila. Tapos na eh. Hindi sulit yung hindi sulit yung pagkapanalo. Hahabulin niya pa. Dinabaril siya ngayon. 'Di ba? Minsan yung paggiit din na kahit pa sabihin mong tama ka, wala pagbaliw yung kausap mo, walang tama mali doon. Siya lang lagi ang tama noon. 'Di ba? Lalo na kung na-videohan mo naman, di may ebidensya ka na ikaw yung tama sa tamang lugar. Di ba? Or kung tinatamad ka, ipahiya mo sa social media. Kaya lang, ingat-ingat din sa pagpo-post na gano'n, di ba? May mga consequence din yun. Next! Ano itong video na to? Ayusin lang natin. Kuya! Bisa mo itong gikoy ng redik, kuya? Kuya, Hindi ko naiintindihan anong sinasabi niya, paki-comment nga sa baba. ngayon nakabatang kuya! Bisa mo itong gikoy ng redik, kuya? Kuya, di ba, kuya? Ako din di ka? Chris, gusto mo ni? Dili, oy! Dili man ko. No, dili ko. Dito mo. Ano daw? Opo. Kasi limpiyuhan ako ni Diri kay Dreaming. Sumangita ko dito ba Ay, alangan. Kay nauna man ko. Dami. Nauna mo ko preserver. Sige na, parehara man to. Tama ba ako? Gusto nilang dito umupo, pinapalipat nila? Tama ba ako? Yun ba yun? Pakicorrect ako hindi ko kasi naiintindihan yung sinasabi eh.
A few moments later. Yun lang. Wala. Ako, nakasira pa kayo. Mukhang malaki-laki pang babayaran nyo dyan. Pag galit na talaga ang tao, hindi na niya naiisip yung mangyayari next, ano. Next na mangyayari niyan, bayaran na yan pag napabarangay na kayo lahat. Gangster yata yung inano ni Kuya Yung kinanti niya no? Mga rap gangsta. Yari ka talaga doon. Duguan si Kuya doon, oh. Alam, pag pinapanood yung ganyan, sarap panoorin na yung makikichismis ka. Pagka ganyan, may nangyayaring ganyan, parang ang sarap panoorin. Uy, ano nangyari doon? Ano nangyari? Ano na natin yan? Culture na natin yan, no? Yung masarap, chismisin. Duguan si Kuya. Sa sobrang... Pilit mo ba naman dun sa upuan May ibang upuan pa naman kasi Kuya Ano ba naman kasi nangyayari sa'yo? Ay, Pedro. Tama ba ako na ang pinag-awayan nila yung upuan? Gustong palipatin dun sa kabila. Kumakain na yung isa Hanap niya yung cellphone niya. Yung cellphone niya. Kasi naman. Kailang. Wala, nagtakbuhan na. Paano yung mga nag-order doon? Di abala pa, Tingnan nga natin, makichismis tayo sa comment section. Ano nangyari doon? Sabi ganun dito, mga brother, mali man ang bakla, pero nasa point naman siya. Siya luminis ng mesa kasi nga doon sila pupwesto. Sana naman, although gang member ang isang tao, wag na masyadong gamitin ng pagkakaroon ng gang para lang magmatapang. Ang totoong matapang gumagamit ng utak at may respeto sa bawat tao. Isa pa, ang pagkakaroon ng brotherhood kapatiran hindi ibig sabihin dapat ng magsiga-sigaan o wala ng pasensya. Hindi ko nilalait kasi madaming mga gangs dyan na mababait, to be honest, pero madaming gumagamit ng brotherhood nila para
magsiga-sigaan. Pinagsasabi nyo, hindi basihan ang pagiging gangster sa matapang kung ano. Gusto kong, de, so may clue na ako. Wala akong kinakampihan na may tama kasi si transgender. Kasi siya naglinis ng table tapos may pumwesto. Hindi, kaya lang ganito kasi eh. Nandito na naman tayo eh. Ulitin nga natin. So, siya na daw yung luminis noon, 'di ba? Kuya! Isa ba itong gito yung nandiyan? Kuya! Kuya! Di ba, kuya? Ako din. Di ka? Chris! Gusto mo ni? Dili, oy! Dili man ko. No, dili ko. Dito mo. Opo. Kasi limpiyuhan ako ni Diri kay Dreaming. Sumangita ko dito kagwala Ay, alangan. Kay nauna man ko. Dami. Nauna mo ko reserver. Sige na, parehara man to. Ito kasi ang problem eh. Dapat alam mo din yung risk. Kasi, yes, tama ka naman eh. Ikaw yung naglinis. Meron naman doon sa kabila eh. Wala. Nasa atin ang pag-iintindi. Kasi yung makauna at pangalawang sabi mo, eh, hindi na tumatalab dito. Alam mo na dapat yun. 'Di ba? Kasi napakababaw nito min eh. Sa totoo lang eh. I don't know, no? Mali, sa usapang mali, no? Mali talaga kahit kailan ang mambugbog. Lalo na kung ganyang kababaw. Pero sometimes kasi, need nating, umunawa na lang eh. 'Di ba? Kapag hindi na natitinag sa sinasabi mo yung tao. Kasi, meron pa naman palang isang lamesa doon eh. 'Di ba? Ewan ko kung sinong pero na-avoid ito eh. Naiiwasan itong ganito eh. Ito na lang ang tatanungin ko. Kesa lumipat ka sa kabila na malinis din naman na, or sabi mo pupunasan pa ano, kesa pupunta ka, mas sulit ba na nabugbog ka? Yun na lang ang tanong ko. Pwede siguro kung isang batalyon kayo na nandyan, tapos itong mga siga na to inagaw po, pwede ka magmatapang siguro. Pero marami yan eh. Dalawa lang kayo eh, tapos hindi ka pa tinulungan ng kasama mo. Minsan isip din tayo ng yung pagiging practical, no? Yes, ina-admire ko naman yung katapangan niya, no? Kaya lang, ang tanong ko, sulit ba yon na basag-basag yung mukha niya na agawin niya ito? Kasi ganito rin ang rule minsan, ganito. Sa restaurant kasi, kahit anong mangyari, wag mong iiwan yung table mo. Kahit anong mangyari. Siguro ang nangyari dyan, tumingin siya nilinisan niya yan, tapos tumingin siya ng ulam doon, naging bakante yan. Ganyan din kadalasan na nangyayari sa akin sa KFC, lalo na pag mag-isa ako. Kakain ako, no? Hindi ko alam kung o-order muna ako, i-reserve ko yung upuan ko. Kasi minsan nag-iiwan ako ng bag para makita doon na meron talaga nakaupo doon. Tapos habang umorder, tinitingnan ko yung bag ko, baka mawala. So at least pero sometimes, alimbawa, marami tapos iiwanan ko. Kasi pag iniwanan mo na yun, ibig sabihin unattended na yun, men eh. Pag iniwanan mo yung upuan, kahit pa sabihin mo na hindi, nandito ako, di ba? Nandito ako, nakaupo ako dito kanina, di ba? May tinawagan pa siya eh. Kaya lang iniwanan mo kasi yung upuan, men eh. May kasama ka naman pala. Di sana, diyan ka na umupo habang nagpa-process yung kasama mo doon. 'Di ba?
Or dapat hindi ka na muna naglinis dyan kung titingin pa kayo ng ulam. Kasi once na iniwan mo kasi yan, open yan sa lahat eh. Swerte mo kung maintindihin yung nakakuha ng upuan mo. Maiintindihan ka. Pero kung ganyan na mga gangster, di ba? Iisipin mo lang, sulit ba yon na nabugbog ako? Dahil inilaban ko yung lamesa. Di mas lalong hindi kayo nakakain pare-parehas. Di ba? Depende pa rin sa inyo kung anong pananaw nyo dito, no? Kaya lang, syempre, dun tayo sa practical. Doon sa ideal. Next video. Mukhang napatagal tayo dun, Para pambili ka, pang grocery ka ulam. Bigyan mo yung mama ko. Oy, ito sa inyo na to. Bigyan mo na. Hindi, gusto ko ikaw magbigay. Loko. Bakit ayaw mo bigyan mama mo? Ito para sa mama mo. Oh, sige. Pambili ulam. Ikaw lang kasi bumili. Ang tamad mo kasi. O, akin na. Ay, bakit ganyan yung kulit tayo sa... Ako tamad. Ganyan lang. Bumili ka kasi doon, oh. Sa modesta. Oo. Poverty porn pa more. Di ba? Minsan, pag ang natsambahan mo yung walang common sense na tao na tinutulungan mo, ikaw pa yung mapapahiya eh. Minsan hindi, feeling ko may kakapusan lang yung tinulungan niya. Tamad mo naman kasi, sir, dapat ikaw na yung bumili ng ulam. 'Di ba? Pero bilib ako sa ganyan, at least gusto niya yung pagkain na ibibigay sa kanila, hindi na yung pera. Next video. Ano to? Tingnan nga natin to. Nahuli ng tunay na asawa si Oscar. Loncat! Siguro naman hindi prank to dahil nakakahiya to, di ba? Nakakahiya yan, boy. Spiderman! Hindi, pwedeng prank din, Pwede rin siyang prank para magkaroon ng views. Pero, napaka-unlikely. Spiderman! Takot ako. Kasi kung talagang, yan, dapat wala ng brief yan, eh. Spiderman! Hindi, binabato siya ng ng mga tao. Mukhang totoo nga. Spiderman! Anjay! Pero feeling ko hindi dahil nahuli ng asawa to. Feeling ko... ano ba yung sinasabi dun sa tingnan mo ang comments. Mukhang feeling ko hindi, nilagyan na lang ng istorya na ganon. Pa. Sinugod ng mga zombie, oh. Loncat! Kasi kung halimbawa nahuli ng asawa, anong pakialam nung mga tambay sa baba? Feeling ko yan, may minor de edad siguro na ni-rape dyan or nakapagsumbong. Kasi illogical na bugbugin siya ng taong bayan eh. Spiderman! Hindi ko lang alam kung ano yung backstory nito. Next video tayo. Ano to? Hindi pwede i-play to.
Huwag kayong magpapasa sa akin ng mga videos na yung ano, yung may namatay, may na ano. Mayayari tayo sa YouTube niyan eh. Dinilit ko yun yung huling video. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Maraming salamat po. Magandang hapon. Bye-bye.